Sa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 26 hanggang 31. Ang sabi po dito, ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi pa ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera, ngunit kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So, dito is about sa dapat katakutan. Kung titingnan natin dito, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang naitatago na di malalantad o lihim na di mabubunyag. Di ba? Dapat katakutan. Kasi, ang tao natatakot, isa sa reason dito is yung mga taong maraming lihim at maraming tinatago. Parang sinasabi ni Lord, huwag kayong matakot kung wala naman kayong lihim, yan. Wala naman kayong tinatago na hindi maganda. Ay huwag kayong matakot, di ba? Huwag kayong matakot sa mga tao na uusig sa inyo, dali man kayo sa hukuman o i-accuse man kayo. Huwag kayong matakot kung wala kayong lihim o wala kayong tinatago. Yan. Di ba? Ganun na naman po yun. Ganun minsan yung tao ay natatakot. Kasi natatakot siyang, sabi doon, malantad. Di ba? Yung kanyang mga secret, yan. Yung kanyang mga tinatagong, mga hindi dapat mabunyag. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin nyo sa liwanag. At ang ibinubulong ko sa inyo, ay inyong ipagsigawan. Yan. Kunyari, yung salita ng Diyos, di ba? Kunyari, ako preacher, tapos may certain na topic. No? Tapos ito yung gustong-gusto ng Diyos na i-share ko sa tao. No? Kaso ang problema, parang una yata kong tatamaan nito. Yan, yung ibinulong ko sa iyo sa dilim. Yan, sabi niya. Siyempre, kami kasi na nangangaral, di ba? Nag-meditate ka. Minsan maganda talagang yung mag-aral ng salita ng Diyos pag tahimik. Siyempre pag matahimik maganda, medyo madaling araw, di ba? So yung binulong lang sa iyo ni Lord, sabi niya ipagsigawan mo. Sabi niya ipagsigawan mo yung katotohanan, di ba? Kaya minsan nakakalungkot, no? Paano kaya nakakatayo minsan yung isang mangangaral na marami namang sekreto pala sa buhay. Tapos minsan, yung pa yung mga, akala mo mga matitino, akala mo mga malilinis, akala mo minsan is, sila, yung concern nila, no? Talagang nag-aalab yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Pero, wag ka, magugulat ka, no? Ay, mahirap talaga, no? So, sabi ko, ang hirap kayang tumayo ng gano'n, no? Na meron kang mga lihim, meron kang mga tinatago. No? Kasi madali kasi maging kunwari, yan. Magbalat kayo sa harapan ng mga tao. No? Tsaka mahirap kasi bitawan yung isang bagay na alam mong hindi mo naman ginagawa. Wala yung maganda lang siyang pakinggan pero walang dating. Lalo kapag ang tao, kilala na tayo ng tao, di ba? Walang dating yun eh. Kahit ang ganda ng sinasabi natin, magiging walang dating yun kasi bakit pa mararamdaman ng tao yun eh, no? Kung talaga bang sinasabuhay nito o hindi. Yeah? So, yung binulong sa ng Lord na sa dilim, no?
mahirap talaga ipagsigawan. Pag meron tayong mga secret, no? May mga tinatago-tago tayo sa buhay. Yan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Diba? Siyempre, may mga tao minsan na talaga i-accuse ka, diba? Sabi ko nga, pagbibintangan ka. No? Hindi ka naman maapektuhan ng mga bintang-bintang na yan yung paninira. Kung hindi mo naman talaga ginagawa, diba? Wala ka naman dapat ikatakot diba? Hindi ko matatakot kasi bakit? Alam mo na ano lang yung kwento lang yan paninira lang yan Masasabi natin paninira yung isang bagay kapag pinagsasabihan ka ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. So paninira yon, diba? Pero kung hindi mo naman ginagawa yung nagiging paninira, no? Yung isang bagay kapag sinisiraan ka na hindi mo ginagawa. Pero pag ginagawa mo yung sinasabi mong paninira nila sa'yo, hindi paninira yun. Totoo yun. No? Yung, ulitin ko, no? Maganda, no? Ngayon ko lang naisip, no? Hindi paninira ang isang bagay na kung yun ay totoo. No? Nagiging paninirang puri lang yung isang bagay kapag sinasabi nila ito na hindi mo man ginawa. So, sinisiraan ka lang. Kasi hindi mo ginagawa Pero yung sinasabi nila, na sinasabi yung paninira, kung ginagawa mo naman, hindi yung paninira. Yun ang tinatawag na real talk. So, minsan takot tayo. Mabubuking ako. Malalaman na ng tao yung mga sekreto ko. No? Ang ganda pa naman ng tingin nila sa akin. Talaga namang nakikita nila yung aking yung passion. Yung pala, balat kayo lang, no? Sabi niya, huwag kayong matakot sa mga taong to. Kung totoo, kung nasa katotohanan kayo at wala ka namang lihim, wala ka namang sikretong tinatago, huwag kang matakot. Sabi niya, kung sa mga taong ito, takot kayo, ibig sabihin, guilty. Takot ka siyempre, kapag alam mong may mali kang ginawa, may secret ka, no? Siyempre, talagang matatakot ka. Pero kung wala ka mang ginagawa, hindi ka matatakot, di ba? Unless na lang, siyempre, yung ibang sanay na. Yung mga sanay na gumawa ng kalukuhan. No? Ng mga hindi kanais-nais at kaaya-aya na mga gawain. Pag nasanay na yan, no? Parang ano na rin, parang malakas pa yung loob niyan. Pero sabi nga, walang sekreto na hindi mabubunyag, sabi doon. Tandaan natin yan. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang inyong buhok ninyo'y bilang lahat. Sabi ng Panginoon. Sabi, wala talaga tayong pwedeng itago. No? Wala tayong pwedeng i-secret kay Lord. Kasi nga, ang hirap kayang bilangin yung buhok natin. Pero lahat ng hibla ng buhok natin, no? Bilang na bilang ni Lord. No? Parang sabi ni Lord, don't make secret to me. Don't make hide to me. Sabi ni Lord. Walang pwedeng makatago sa akin. No? Parang sinasabi, I know you. No? Kilala kita. Alam ko, bilang na bilang ko yung buhok mo. Yan. No? Kaya wag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong mga maya. Yun lang, mga kapatid, no? Higit tayong mahalaga sa mga maya. Ibig sabihin doon, mga kapatid, wala naman tayong tinatago, nasa katotohanan tayo, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, nang walang pag-iimbot, yan. Walang masamang hangarin sa puso natin, kundi ang ginagawa lang natin ay para sa Panginoon,
No, basta lingkod ka lang sa Panginoon, huwag ka na masyadong marami pang pinagsasasabi, di ba? Kasi alam mo naman yung mga sabi nga may pakpak ang balita, di ba? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita, di ba? O pag nagsasabi tayo ng hindi maganda, siyempre matatakot tayo, lalo na kung yung balitang yun nakarating doon sa kinaukukulan ng balitang yon. Siyempre, medyo matatakot ka, di ba? Kaya yung tao minsan maghahanap na yun ng mga justification. Maghahanap na yun ng masisisi. Di ba? Kasi medyo natatakot na. May masisira ako dito, masisira. Eh, hindi naman tayo masisira kundi dahil gagawa ng kasiraan natin. Tandaan natin, no? Walang ibang pwedeng magsira sa bawat isa sa atin kundi mismo yung sarili natin. Kaya huwag tayong matakot sa mga taong nakakapatay lang ng katawan. Ang katakutan natin, ang Diyos. God bless sa ating lahat.